So you're reading this right? Tanong kayo, sige na, yung may katuturan, pang-content lang naman. Ganun talaga, pag ang content creator ay nauubusan, nauuwi sa katanungan. So, musta mga papito? It's your main man, Papito Josh Mint, and we're back with this content na hindi nauubos kasi ang katalinuhan ko din ay hindi nauubos. Thank you, Lord, for that. Thank you for giving me the wisdom. And now, sasagutin natin ang mga tanong ninyo na nilapag nyo sa akin. Okay ba yun? Sana may kapulutan kayo ng aral. Kung wala po, may kapulutan po ako ng AdSense. Makikita nyo po dito, para po akong professor dito, ang sarap po sa feeling kasi parang bumalik po ako nung high school, college na nagre-report po ako at i-defense ko po yung mga tanong ninyo po, no? Kaya po ganito isuutan ko. And as you can see, this ain't the Josh Mint that you used to know. This is the much more energetic Josh Mint that you already know. Ang nakakatuwa po sa era ng paggawa ko po ng content creation ngayon, hindi ko na po kailangan pikiin yung sarili ko. I have to embrace the cringe. Oy, sasagot tayo ng mga tanong tulad nito. The real reason kung bakit siya nag-resign as editor ni Kong TV. Masasagot natin yan and that will be the true answer of mine of why I Gusto mo bang makita kung gaano kadami yung tanong? Ha? Ayan, parang resibo ng jowa mo nung may nakita siyang callboard ng kung sino man. Ang dami niyan, pre. Ang dami nito. Masasagot ko kaya lahat to. Balik tayo sa pinakababa kasi yung pinaka-meat and potatoes at yung clickbait nasa taas. Magsisimula muna tayo dito sa tanong ni Ken Cadiz. Kung tatanggalan ka ng thumb at index finger, both hands, kakayanin po ba bilang editor, gamer, videographer at lover boy? I guess kakayanin ko pa din kasi kung gusto may paraan, kung ayaw may dahilan. Pero yun, hindi naman limitado kung tinanggalan ka ng hinlalaki pati hintuturo sa pag-i-edit. Madami akong kilala na editor na kahit isang daliri nga lang yung gamit pag-edit no? So, shout out CapCut, no? Where's our deal, CapCut, no? I have been a user for like a year. Where's our deal? What's your best achievement in life, idol? Best achievement in life is hinaharap ko lahat to mag-isa. Yes, may katulong ako alongside mga friends ko, family members ko. Pero suungin yung alon ng ako mag-isa, syempre naman, nakakaiyak. That's the thing about life na kailangan mo talaga siya suungin on your own. Just like your problems hindi naman yung ibang tao yung mag-fix na para sa'yo. Ikaw lang dapat. And sa tingin ko, best achievement ko yung nakapagbukod ako and where I am right now. Ang katin, dami pa rin bayarin, pero okay pa rin. How did you manage to get out during the lowest point of your life? With how I handle things on my own. I read the Word of God, yun yung una. Tapos, I talk to my family, friends, and relatives. Ang gagawin ko sa dulo magnilay-nilay. Ito na lang hindi ko sinasabi sa ilan. Isa po akong iyakin. By times po na talagang pag sobrang tindi na ng problema, ang kailangan kong gawin, pumunta ng CR, sasabihin ko, wait lang, tatae lang ako. Tapos, pag sinabi ko tatay lang ako, pasintabi sa mga kumakain, doon na po ako iiyak or isinasabay ko sa shower para hindi halata. Pag sinabi na, umiyak ka ba? Hindi, ang baho lang talaga ng dumi ko. Kaya ganun, maluluha ka or kaya pag shower, sabihin mo, nalagyan yung shampoo yung mata mo. Kung gusto mong umiyak, gawin mo. Pero lagyan mo ng deadline. Kung iiyak ka today, dapat today lang. O kung iiyak ka hanggang bukas, dapat hanggang bukas lang. Hindi pwede yung sobrang tagal mo lang umiiyak tapos wala ka pa rin ginagawa. Alam mo, mai-stuck ka dun sa ganung situation. So that's what I do. May times din talaga na kailangan natin ng release. That's not what I meant. Release ng emotion, okay? I really do thank God na nandito pa rin ako kasi ang dami ng times na I'm at my lowest To know na hindi i-allow ni God na pumasok sa atin ng problema kung hindi natin kaya. And most of the time, hindi natin kakayanin kung wala siya. Okay ba yun? Thoughts about date to marry concept. Date to marry concept, baka mo, tignan mo na lang yung pamilya ni Drew Arellano pati ni Iya Villania. Alam mo bang, if I may use the word, they made bembang after nung kasal nila. So they have the license kahit ilang beses silang mag-anak. Kasi, cover siya ng marriage. And that's what I've been looking for, but anong ginagawa mo pag drain ka na sa pag-i-edit? I'm taking breaks. Tanda mo lagi na kung ang makina nga pumapalya, ano ka pang tao. Yung utak mo nag-overheat din yan. Lahat ng ideas mo na uubusan ka. So anong dapat mong gawin? I-refill mo yung utak mo. Maglakad-lakad ka sa labas. Do something na out of video editing. Or do out of something na lagi mo nang ginagawa. Para hindi ka ma-drain. Yung variety lang naman yung magsasalba sa'yo para hindi ka manawa doon sa ginagawa mo. Tama naman, di ba? Kung araw-araw ulam mo sinigang, sinong hindi mananawa? Siyempre, gugustuhin mo din ng konting adobo. Para bumalik yung panlasa mo ulit sa sinigang at di ka masuya. Tama? So, ganun lang yung gawin mo. If brain ka na mag-edit, just like for me, ang ginagawa ko, nanonood ako ng YouTube videos, gumagawa ako ng side projects like 3D editing or gumagawa ako ng models and ganyan, or nagawa ako ng memes out of video, pero hindi na yung kinokonsist ng kung anong ginagawa ko sa work. It's more of a getaway. Ginawa ko yan dati nung college ako. Sobrang bugbog ako sa paperworks noon to the point na hindi ko alam kung ano yung magiging outlet ko. And here I am, ang ginawa ko, gumawa ko ng meme page. Yung meme page na yun, masikat pa
dun sa totoong celebrity na ginamitan ko ng pangalan. And so yung ganun yung ginagawa ko, hindi na ako stress sa paperworks and tumatawa pa ako sa editing ko. And yun yung dahilan kung bakit lahat ng editing ko nakakatawa. At least for me. Sabi ni James Los Baños, sorry, di nyo mabasa. Kung meron po kayong $1 trillion at nasa dapit, hapong gulang na kayo. Saan nyo gugugulin yung pera nyo? Hindi ko naman gustong maging sobrang yaman. I know, plastic pakinggan, pero hindi ko talaga gusto na sobrang yaman ako. Ang gusto ko lang yung sapat na pera para mamuhay ako ng payapa, matiwasay, malayo sa gulo. Basta peaceful lang. May 1 trillion ako. Ilang tao ba meron sa 8 billion. So, kung 8 billion ang tao sa mundo ngayon, tapos meron akong 1 trillion, edi bibigyan ko yung bawat isa ng tigwa 1 million, edi wala nang utang sa mundo. Edi lahat tayo pantay-pantay. Edi ano na lang gagawin natin? Edi hindi ko alam. Yun lang yung naisip ko. Kasi ano ba namang gagawin ko sa 1 trillion? Kahit mag-isang linggo akong samgyup dyan, hindi ako matutuwa eh. Kahit mag-10 taon, kahit umabot pa yan sa apo ko, hindi ko na po alam eh. Kuya Pint, ano nagiging motivation mo nung nagsisimula ka sa editing industry? Kasi minsan di maiwasan na parang nauubos idea sa pag-edit eh. Parang hindi ka maubusan ng idea sa pag-edit. More than producing, kailangan mo din mag-consume. Nanonood ka ba ng movies? Nanonood ka ba ng YouTube videos? Nanonood ka ba ng editing na media na nakakapag-inspire sa'yo makapag-edit ng video? Naglalaro ka ba ng games na nakita mo yung effect na yun sa game at gusto mo siyang ilagay sa editing? Kasi if oo, I guess hindi ka mawawala ng idea. Para ma-inspire ka din. Kasi ang creativity naman, it's a give and take din eh. Ang tagal na pala nito, no? This was way back 2022 pa pala. Hindi ko po alam yung tanong na to. So, what's your next plans? Since nasa labas ka na ng Team Payaman but still a member ng Team Payaman. Once a Team Payaman, always a Team Payaman. Psalms 37 verse 5, commit your ways to the Lord, trust in Him, and He will act. Yeah. Most of the time kasi bida-bida ako sa mga sarili kong desisyon, and sa mga sarili kong desisyon, minsan yun yung nagpapahabak sa akin. So, all the more I ask for wisdom ko, ano yung next move ko, ano yung dapat kong gawin, and all that. Sabi ni Isaiah, if hindi ka naging editor ni Kong, ano ang trabaho mo ngayon? Video game developer? Anything related sa IT? Actually, meron akong wild na Meron akong wild na pangarap nung pag-graduate ko nung high school. Sabi ko kay mama, Ma, paload ka ng paload tayo ng internet, tapos bili tayo ng PC, tapos kikita na tayo ng pera nun. Kasi may mga work from home na rin po nung 2010 pa lang. Hindi pa naniniwala si mama na may pera sa internet. Akala niya, most of the time, labas lang yung pera sa internet. So, I guess I have to live with that. And, nagiging practical na naman si mama. Siguro kung nangyari yun, dalawa ang pwedeng mangyari sa akin. Nag-hack na po ako ng bank account, or pangalawa is nahuli na po ako. Huwag po kayo matakot. Sobrang layo ko po sa pagiging hacker ngayon. No? Wala na po akong utak para gawin yun. Utak ko na lang po nasa editing. Sabi ni Genesis James Manlapas, para kanina ako bumabangon, Pint. Bumabangon ako para sa pamilya ko, para sa sarili ko, at para kay Chuck Boy, para makakain siya ng dog food. Miss ko na yung aso ko. Ba't bawal kasi dito sa unit yung aso? Eros Villanueva, bakit? Bakit din? PC Specs Reveal. Okay? So, meron tayong philosophical na tanong dito. Di ko alam kung mabibigyan ko ng philosophical na sagot. Ang sabi ni Raymark Soriano, anong existential essence natin sa mundo? Gusto ko malaman ang opinion mo. Kung wala kang purpose, ang purpose mo ay mabuhay. Hindi mo alam na yung buhay mo ang bumubuhay sa iba. Hindi mo alam na kaya sila lumalaban kasi andyan ka pa. At ikaw yung inspirasyon nila. I guess, ayun yung essence natin. Ang harsh naman yun. Bakit hindi ba ako pwedeng mabuhay pa ako sa sarili ko? Dapat sila na yung natutuwa sa akin. Hindi mo alam yung nagagawa mo just by existing alone. Ang hirap para sabihin sa akin yun kasi even nung high school days ko, ayoko na rin po mag-exist eh. If you know what I mean. All the more na naiisip ko, buti na lang ginamit ko sa maganda yung buhay ko. Ay, buti nakilala ko na lang din si Lord. Sabi ni Harvey Lizardo, nung nawala ka sa Payamansyon, na-pressure ka ba maging content creator? To answer your question, yes. Na-pressure po ako maging content creator kasi imagine na laging hanapin sa'yo yung mga tao sa loob ng Payamansyon. Even though it's my own channel, nakaka-pressure kasi hindi mo alam kung paano mo tatapatan yung taas nila eh. Diba? Since editor ka lang din naman, and paano mo mapapatunayan yung sarili mo sa mga tao, and paano mo mapapakilala yung sarili mo sa kanila with you being you and you not being editor to ni Kong, kaya panonoodin ko to eh. So malaking pressure din siya sa akin. Maybe I can be myself all along, you know?
Yun lang naman yung para sa akin. Sabi ni Jeric Paul Marfil, I don't know kung may katuturan tong tanong ko o wala. Anong achievement mo sa buhay ang di mo makakalimutan? O di mo nakalimutan o di mo makakalimutan? Graduate ako ng college. 7 years akong nag-college. Ayoko mag-college. Sobrang college hater ako. Wag niyo akong gayahin doon. Iba pa rin yung pag-college graduate ka. Pero ayoko mag-college dun kasi alam ko yung gusto kong tahakin eh. Pero during those years, hindi ako pwedeng magsalita. Wala akong pera nun. Hindi ko pwedeng gawin yung mga gusto ko kasi wala din niya akong pera nun, di ba? And reason being kung bakit tinapos kong mag-college nun, regalo ko sa AirPods ko. Ang tagal na sa Saudi, parang 18, 20 years yata siya doon. Nagpakahirap siya doon. O sige pa, ito yung reward ko para sa'yo. Gagampanan ko na ako na yung magtatapos bilang reward sa pagiging masipag and sacrifice niya. Imagine, 2 decades na malimit at halos hindi mo na makita yung pamilya mo. Diba? I guess, isa sa mga achievement na pinaka-tinetake to heart ko na able akong maging proud si AirPods at AirMats na nakapagtapos ako. Pangalawa naman nito is yung hindi ko sinukuan yung pangarap ko. I won't be here as Josh Pint kung hindi ko nilaban yung pangarap ko as a content creator as well. I know for a fact that I'm not doing well with views, with engagement, so what? This is a long game naman. Maybe my timing was there and I blundered it all along. I don't care. I'm still doing this because it's my passion. Wala akong pake kahit sabihin nila, wala namang pera sa passion. No pare. Mahabang proseso to and naniniwala ako. Sa dulo ng tunnel na to, may nakikita akong liwanag and mapupuntahan ko yon. Sobrang layo pa, malayo na yung narating ko. Pinaghirapan ko to, nakita ko nagbunga, and nakita ko na kaya ko ulit pagyabungin to. Kung napayabong ko or na-flourish ko yung gantong career ko, I guess I can do it all again. If hindi man, hindi dito natatapos yung karera ko at yung mundo ko. Oh my God!